Alam nating lahat na ang pakay ng pamamahala ng Iglesia ay maihatid tayong lahat sa pangako ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid ay alam natin nasa kapahintulutan ng ating Panginoon, sapagkat yan ay bahagi ng mga palatandaan kung kailan malapit na ang araw ng paghuhukom. Ito ang dahilan kung bakit ang kilusan ng Iglesia ay patuloy nating isinasakatuparan na maisulong natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo hanggang sa makasalubong tayo sa ating Panginoon. Sapagkat kung ating maitataguyod ang paglilingkod na ito, ay hindi masasayang ang ating kahalalan, kundi tayo ay makatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Pero gaya ng alam natin lahat, nahaharap tayo sa maraming suliranin, maraming mga kapighatian at kapag-apagan ang dadaanan natin sa buhay nito. Yang lahat ng mga bagay na yan ay dapat natin mapagtiisan at dapat nating malampasan para tayo ay makarating sa bayang banal. Kaya kung mayroong mahalaga ay kung paano natin haharapin ang mga bagay nito. Sapagkat kung walang problema, maaaring masasabi natin kaya natin na tayo ay makapagtaguyod hanggang sa wakas. Pero paano pagka dumating ang mabigat na suliranin? Paano natin haharapin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo? Paano natin matitiyak na tayo ay makapagtataguyod hanggang sa wakas? Merong isang bagay na maaaring dumating sa ating buhay na doon maaaring magkaroon tayo ng suliranin. Kung alin ang ating pipiliin. Ang pipiliin ba natin ay magtaguyod pa tayo? O ang gagawin natin ay tumigil na muna tayo sa ating ginagawang paglilingkod? Kaya itong ating pag-aaralan ay napakahalaga. Para nang sa ganon, dumating man ito sa ating buhay, ay alam natin kung paano natin tatratuhin at kung paano natin haharapin para ito ay malampasan natin at makapagtaguyod tayo hanggang sa wakas. Ano kaya ito? Ano kaya itong hindi natin maiiwasan na masagupa dito sa buhay na ito? Ano man ang pagsisikap na ating gawin? Pakinggan nyo at babasahin sa atin dito sa Ecclesiastes sa 2:20 hanggang 23. Kaya nga, pinagsisisihan ko ang ginawa kong pagkapakahirap sa daigdig. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ano po ang isa sa masasagupa natin sa buhay na ito? Na ito ang dapat nating paghandaan. Ang sabi sa atin ng Biblia, yun anyang kabiguan. Kasi hindi natin maaaring iwasan ito. Kaya tayo ay marunong, kaya tayo ay hindi nakapag-aral, mayaman ka man o ikaw ay mahirap, yung kabiguan dumarating. Pagka maaliwalas ang ating buhay, wala tayong problema. Tuloy-tuloy tayo. Pero paano pagka dumating yun? Hindi kaya yun ang maging dahilan ng kawalan ng pag-asa?
Hindi kaya yon ang maging dahilan para manghina ang pananampalataya ng iba? Yan totoo, walang dahilan. Kasi nga, dumarating sa lahat. Ang kailangan lang, alam natin kung paano natin ito haharapin. Paano po dapat harapin ang isang tao ng Diyos? Hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Hindi siya dapat manghina sa kanyang pananampalataya. Kasi hindi mo dapat isipin, bakit kaya nangyari sa akin ito? Bakit kaya ako ang nagkakaganito? Magagandang aking panukala pero kabiguan ang dumarating sa aking buhay. Kaya ang una lang natin isipin, hindi may iwasan yan. Talagang darating yan. Ang kailangan lang kung paano haharapin ng isang tao ng Diyos para ito ay kanyang malampasan. Bakit po kahit nagaano pa kabigat yung kabiguan na ating nasasagupa? O sabihin na natin masasagupa pa natin sa buhay nito. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Hindi tayo dapat manghina o kaya ay masiraan ng loob. Ano dahilan? Pakinggan natin sa Jeremias sa 15:18 hanggang 20. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Wala bang lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan? Gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw. Alam niyo, ang nagkasalita dyan ay si Jeremias. Si Jeremias ay tao ng Diyos. Pero dumating din sa kanyang buhay na para bagang nag-isip siya. Ang sabi niya, hindi ba matatapos itong aking paghihirap? Bakit hindi na niya gumaling itong sugat ko? Ibig sabihin, napakasakit nung kanyang nararamdaman sa kanyang buhay na halos ikawala niya ng kanyang pag-asa. Sinagot siya ng Diyos. Alam ba niyo kung anong sagot ng Diyos sa kanya? Pakinggan niyo kasunod. Ganito ang itinugo ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli at ikay muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga tao ito'y gagawin kitang isang matatag na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sasayo ako upang ika'y pangalagaan at Ano po ang sagot ng ating Panginoong Diyos kay Jeremias? Bagamat para sa kanya ay para pagang wala ng katapusan yung paghihirap, yung mga suliranin na kanyang nararanasan sa kanyang buhay, tinugon siya ng ating Panginoong Diyos. Mayroong itinagawa ang ating Panginoong Diyos sa kanya. Una, yung panunumbalik. Una, kinakailangang matuto siyang magbalik loob sa ating Panginoon. Kailangan gawin niya yung mga itinagagawa ng ating Panginoong Diyos. Pagka yung mga bagay na yun ay sinupad niya, yung mga utos ng Diyos ay kanyang isinakatuparan, ang sabi ng Biblia, sa harap ng mga tao, ikaw ay gagawin kong isang matibay na pader. Sabihin, hindi ka basta maguguho, hindi ka basta magigiba, sapagat ang Panginoon ang makikipaglaban niya para sa iyo. Hindi ka nila matatalo, sapagkat sa iyo niya ako, ang sabi ng ating Panginoon Diyos. Meron tayong dapat tandaan. Ang Diyos, nangako rin sa atin. Kasi si Jeremias, kaya pinangakuan, ano ba si Jeremias? Hiniram. Tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya. Tayo po ba ay iba pa kay Jeremias? Hindi. Tayo man ay hinirang din. Tinawag din ng ating Panginoon. Kung sinabi ng ating Panginoong Diyos kay Jeremias na siya'y hindi pababayaan, na ang Panginoon ay sasakan niya, tayo meron din ganun pangako. Di ba mula pa sa sugo, ako'y sasayo, akong magiging iyong Diyos.
aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Sa makatwid, meron tayong bentaha. Ang bentaha natin, meron din tayong kahalalan mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya ano ngayon ang kinakailangan sa mga tao ng Diyos na mayroong kahalalan? Dapat silang magpakatibay. Dapat silang magpakatatag. Sapagkat anuman ang uri ng kabiguan na darating sa ating buhay, pagkatama ang trato natin sa mga bagay na ating nasasagupa, malalampasan natin yun. Kahit gaano kabigat, sapagkat hindi rin tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo kung sino ang magtuturo sa atin ng paraan para itong mga kabiguan na maaaring dumating sa ating buhay, maipilit natin para sa ating ikapagtatagumpay. Di ba napakaganda nun? Kahit na anong kabiguan yan, magagawa mong maipilit. Parang sa ganon, yung pagtatagumpay ang siyang mangyari sa ating buhay. Eh sino pong magtuturo sa atin yan? Pakinggan niyo sa Juan, sa 16 at 33. Aking sinabi sa inyo ang mga bagay na ito, upang sa akin ay magkaroon kayo ng ganap na kapayapaan at matibay na pananalig. Sa sanlibutan ay mayroon kayong malaking paghihirap at mga pagsubok. Hindi ba totoo yun? Tuloy. At pagkabalisa at kabiguan. Subalit kayo ay magalak. Bakit? Magpakatapang, manalig, magpakatotoo, lakasan ng loob, dahil akin nang nadaig ang sanlibutan. Tuloy. Akin nang inalisan ito ng kapangyarihan na makapaminsala. Akin lang nalupig ito para sa inyo. Sino po ang magtuturo sa atin? Para nang sa ganon itong kabiguan na hindi natin maiiwasan. Pagka dumating sa ating buhay, maipilit natin tungo sa ating ikapagtatagumpay ang ating Panginoong Kristo. Sa makatwid, ang unang bentahan natin, hinirang tayo. Meron tayong Panginoong Diyos na nakahandang tumulong. Ito pa ang isang bentahan natin. Meron po tayong Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos para tumulong sa atin sa panahon ng kabiguan. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa sanlibutan? Talagang mayroong malaking paghihirap. Talagang mayroong mga pagsubok. Mayroong talagang kabalisan. Mayroong kabiguan na masasagupa tayo. Pero anong sabi niya? Lakasan niyo ang inyong loob. Sapagkat nadait ko na ano ito para sa inyo. Sa makatwid, tuturuan tayo ng ating Panginoon Kristo kung papaano natin ito mapagtatagumpayan. Kaya dapat nakahanda tayo sa lahat ng pagkakataon. Dumating man ang kabiguan sa ating buhay, asahan natin, hinirang tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Asahan din natin yung pagtulong at pagtuturo na gagawin sa atin ng ating Panginoong Kristo. E gaano po kahalaga yun? Na ating sampalatayanan, na ang ating Panginoong Kristo ay nakahandang tumulong sa atin. Dumating man ang kapighatian sa ating buhay. Pakinggan niyo sa Hebreo, sa 4:14 hanggang 16. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Pakinggan niyo. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa lahat ng para ay pinupos siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasama. Yan ang katangian ng ating Panginoong Kristo. Kaya talagang pakikinabangan natin. Alam niya kung ano damdamin natin. Alam niya pagka dumaan tayo sa anumang uri ng kapighatian o suliranin o kabiguan dito sa buhay na ito, alam niya kung anong pakiramdam noon. Kasi siya man, naranasan niya yun. Eh ano ngayon ang bentahang meron tayong Kristo? Tuloy. Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa luklukan ng mahabaging Diyos. Bakit? At doon kakamtan natin ang habag at kalinga
sa panahong kailangan natin ito. Kasi yan ang gagawin ng ating Panginoon Kristo. Kailangan natin ng awa ng Diyos. Kailangan natin ng habag mula sa Diyos. Sa panahon ng ating pangangailangan, siyang tutulong sa atin. Bakit? Ginawa siyang luklukan ng biyaya. Ano po ba yung luklukan ng biyaya? Nasa Kanya. Ang ikapagtatamo natin ng awa mula sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya ang ating tagapamagitan. Siyang magbibigay sa atin ng lakas na ating kailangan. Naintindihan niya kung anong ating sitwasyon. Alam niya kung anong ating nararamdaman. Kaya kayang-kaya niya tayong tulungan. Pagka tayo lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya, alam niya kung anong damdamin natin. Alam niya kung paano tayo ilalapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga ng kanyang pagtuturo. Napakahalaga ng halimbawa na makukuha natin sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat anuman ang katiguan niyan, maipipihit natin yung tungo sa ikapagtatagumpay natin para maitaguyod natin ang paglilingkod hanggang sa matamo natin ang pangakong kaligtasan. Ano kaya ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Kristo? Ang makapagtuturo sa atin na kung dumating man ang kabiguan, magagamit natin yung tungo sa ating kapagtatagumpay. Pakinggan nyo sa Lucas 5:1 hanggang 11. Isang araw, nakatayo si Jesus sa tabi ng dagat ng Genesaret. Nagkakalipon-pon sa kanya ang maraming taong ibig makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin na iniwan ng mga mangingisda sapagkat naghuhugas sila ng kanilang mga damba. Lumulan siya sa bangka ni Simon at hiniling niya rito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Simon, "Umalaot kayo at ihulog ang mga lambat para manghuli ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming namalakaya, ngunit wala kaming nahuli. Gayunman dahil sa sinabi ninyo, ipahuhulog ko uli ang mga lambat." Nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda na halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang mga kasamahang nasa ibang bangka para tulungan sila. Tinulungan nga sila at napuno ang dalawang bangka na halos lumubog sa tubig. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon. Ako'y makasalanan." Sa dami ng nahuli nilang isda, siya at ang kanyang mga kasama ay labis na nanggilala. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo at kasosyo ni Pedro. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng mga tao." Iniahon nila ang kanilang mga bangka, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Meron nga pa tayong dapat na matutuhan dito sa pangyayaring ito. Kasi tandaan ninyo, ang ating pinag-uusapan, paano kaya natin magagawa na yung kabiguan? Maipihit natin tungo sa ating ikapagtatagumpay. Maitaguyod natin ang paglilingkod sa Diyos, makarating tayo sa pangakong kaligtasan. Ang una nating dapat na matutuhan, yung tamang pagharap. Ano ang tamang attitude natin pagka mayroong dumating na sitwasyon sa ating buhay na nakapagdulot ng kabiguan? Ano ba itong dapat nating mapansin? Nabasa natin ito mula sa Biblia. Sina Pedro at yung mga kasama niya, na ang sabi ng Biblia, yung mga kasosyo nitong si Pedro sa pangingisda, meron silang naging problema. Kasi buong gabi, nangingisda sila, wala silang nahuli. Kaya masasabi natin, bigo sila doon sa kanilang inaasahan. Merong mga ganyan sa atin sa Pilipinas, di ba? Na ang sabi nga nila, hinihintay yung tide. Doon nila nakikita, hindi yung paglaba.
yung pagbaba ng tubig, di ba? Hindi nila alam kasi kung dapat silang manghuli ng isda o hindi. Pagka hindi dumating yung tamang pagkakataong yun, walang silang mahuhuli. Ano problema doon? Wala silang ipapakain sa kanilang pamilya. Magkakaroon sila ng kabiguan sa kanilang kabuhayan. Eh ganito nangyari kay na Pedro. Wala silang mahuli. Ngayon, masasabi ba natin yung pangyayaring yun sa kanilang buhay isang hindi pangkaraniwang bagay? Hindi. Hindi mo maituturing na hindi pangkaraniwan yun. Yung pangyayaring yun sa kanila dahil hindi sila baguhan. Kung ang pag-uusapan ay pangista para mangyari sa kanila na sila ay walang mahuli sa pagkakataon yun. Alam nila yun. Yun ang kanilang proteksyon. Kaya tiyak, hindi sila kulang ng karanasan o kaya ng kalaman tungkol sa bagay na yun. Hindi lang yan ang dapat nating mapansin pa ron. Wala rin pong sinabi ang banal na kasulatan na mayroong depekto yung kanilang kagamitan. Halimbawa, katulad yung lambat na kanilang ginamit o kaya yung bangka na kanilang ginamit para sila ay makahuli ng isda. Hindi rin sinabi ng Biblia, masabang panahon. Ibig sabihin, yung mga bagay na yon, yun ang maaaring maging dahilan para sila ay hindi makakuha ng huli. Pero maayos lahat eh. Pero sa kabila ng maayos ang lahat ng yun, nabigo sila doon sa kanilang inaasahan. Ano ay nakasamaan niya? Tandaan natin, dyan nakasalalay yung kanilang kabuhayan. Dyan nakasalalay yung kanilang pangangailangan. Kung paano nila ito matutustusan. Kaya, para natin initin nila, hindi lang ang problema nila, pero ng mga kasama niya, yung pagod, kundi yung frustration. Di po ba? Yung kanilang sama ng loob sa pangyayari, low moral, ang sabi nga, yung kanilang sitwasyon, sapagkat yung kanilang inaasahan, hindi yun ang nangyari. Ito pa ang maganda. Doon sa sitwasyon yun, ano pang sumunod na pangyayari? Dumating ang ating Panginoon Kristo. Lumulan doon sa bangka. Hiniling ng ating Panginoong Kristo, yun ang termino mismo ng Biblia, di po ba? Hiniling niya na ilayo ng kaunti yung bangka doon sa tabi ng pampang para nang sa ganun makapagsalita siya doon sa mga tao. Ay, ilagay niyo sa isip niyo yung sitwasyon dahil sa yan ang source of income itong si Pedro. Pagkatapos, eto ngayon, meron ngayong kaabalahan na dumating sa kanila bukod sa hindi na sila nakahuli, meron pang itinagagawa sa kanila ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, meron tayong dapat mapansin pa. Si Pedro ba nagreklamo, mga kapatid? Hindi po. Wala siyang reklamo. Hinayaan ni Pedro na ating Panginoong Kristo makasakay doon sa kanyang bangka. Inilayo niya ng kaunti sa lupa yung bangka para ang ating Panginoong Kristo makapagsalita. Wala siyang reklamo. Pinaunlakan niya yung kahilingan, yung pakiusap ng ating Panginoong Kristo. Hindi siya nag-atubili na siya ay mag-comply, sumunod kung ano yung hiniling ng ating Panginoong Kristo. Hindi utos yun, ha? Hindi kahilingan pa lang. Ipinakiusap lang ng ating Panginoong Kristo na yun gawin nila. So yun ang matapos magturo ang ating Panginoong Kristo doon sa karamihan, ano ngayon ang sinabi niya kay Apostol Pedro? Ang sabi niya, pumalaot kayo at saka na yung ihulog yung lambat at manghuli kayo ng isda. Ano sagot ni Pedro sa kanya? Dahil Panginoon, guro, magdamag na namin ginawa yun, walang nangyari. Pero, kung mo yun ang sinabi mo, yun ang aming ginawa. Ano nangyari mo, kapatid? Nakahuli sila ng maraming isda. Halos magkanda pulit ng kanilang lambat. Sa dami, ipagkasyarin sa kanilang bangka, tinawag nila yung ibang kasamahan nila. Para nang sa ganun, yung bangka nila, malagyan din ng mga isda na kanilang nahuli. Kaya halos lumubog na yung bangka sa dami ng kanilang nahuli. Kaya itong si Pedro, ang sabi, Panginoon, lumayo sa akin, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero sabi ng ating Panginoon Kristo,
Hindi ka na mamalakayan ng isda ngayon, kundi ano na, ng mga tao. Binigyan siya ng tungkulin para tuparin. Meron tayong dapat mapansin, balikan natin yung Lucas. Yung sa 5 at 11, pakinggan niyo yung sinasabi nun at mahalaga yun. Kasi sarang biglaan niya. Iniahon nila ang kanilang mga bangka. Pagkatapos na gawin ng mamamalakay ng tao, hindi na ng isda eh. Binigyan na ng tungkulin. Ulitin mo. Iniahon nila ang kanilang mga bangka. Pakinggan nyo. Iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Sa makatid, hindi nang hinayang, iwan. Yung mga bagay na mahalaga para sa kanila, para lamang magawa nila yung alin. Yung pagsunod. Kasi nakita nila eh. Yung palang kabiguan, pwede mong isihit yan para maging isang pagtatagumpay. Kailan? Pagka ikaw ay naging masunod. Sa makatwid, napakahalaga ng ginawa nilang yun. Yung pagsunod nila. Hindi tayo mabibigo pagka sumunod tayo sa ating Panginoong Kristo. Alam ba niyo kung bakit nagawa ni Pedro yan at ang mga kasama niya? Na kahit na iwan nila yung bagay na mahalaga, ginawa nila para lamang sila makasunod. Pakinggan niyo sa Lucas 18 hanggang 30. Sinabi ni Pedro, iniwan po namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tapat na sinasabi ko sa inyo. Eto na. Lahat ng nag-iwan ng tahanan, Tuloy. asawa, mga kapatid, mga magulang, at mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay tatanggap ng maraming ulit na gantimpala sa panahong ito, Tuloy. at sa buhay na walang harap at buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Bakit po nagawa ng mga lingkod ng ating Panginoon Kristo sumunod sa lahat ng kautusan? Kahit na ipakiusap lang, sinunod nila. Ano dahilan? Kahit iwan nilang lahat ng bagay sapagkat may pangako. Ano pong pangako? Dito pa lamang sa buhay na ito. Maraming ulit na gantimpala ang nakahandang ibigay ng ating Panginoon. Lalo na yung buhay na walang hanggan pagdating ng araw ng paghuhukom. Yan po ang nais ng pamamahala na mangyari sa atin. Marami kasi tayong problemang daraanan. Marami tayong suliranin na makakaharap. Pero paano natin tatratuhin yung mga bagay na yun? Yan bang isa pang hihina ng ating pananampalataya? Yan bang ikaalis natin sa ating kahalalan? Huwag tayong pumayag. Itaguyod natin yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod, sapagkat hindi sayang. Dito pa lamang sa buhay na ito, nakahanda ng tumulong sa atin. Hindi lamang ang ating Panginoong Diyos, maging ang ating Panginoong Kristo, at lalo na nga yung ating mamanahin na tunay na buhay, yung buhay na walang hanggan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya anuman ang uri ng kabiguan niya, maipagtatagumpay natin. Basta tayo naging masunurin, sapagkat nakahanda ang Diyos tumulong sa bawat isa sa atin. Pero sino ang kahit ano gawin? Yung kabiguan ang siyang mangyayari sa kanya. Pakinggan nyo, wala sanang ganyan sa atin. 78, 32 hanggang 33. Gayunman, patuloy pa rin sila sa pagkakasala. Sa kabila ng kanyang mga kawalaghan, hindi pa rin sila naniwala. Pakinggan nyo. Kaya winakasan niya ang kanilang mga araw sa kabigwa, Tuloy. at ang kanilang mga taon sa katakutan. Ano pong sabi sa atin ng Biblia? Sinong tiyak na mabibigo? Kahit na anong gawin niya, hindi niya magagawang yung kabiguan yun ay maipingit niya tungo sa kanyang kapagtatagumpay yung nasa pagkakasala. Sapagkat pagkaan niyang tao na sa pagkakasala, hindi anya siya naniwala sa dapat niyang gawin na utos ng ating Panginoong Diyos. Wawakasan anya ng Panginoon ang kanyang mga araw ng kabiguan.
Sa makatwid, magkakaroon ng sumpa. Hindi niya magagawa ng paraan na mapabuti ang kanyang buhay sapagkat nandun sa pagkakasala. Kaya ang ating iwasan. Huwag tayong mabuhay sa kasalanan. Huwag tayong mabuhay sa paglabas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung nais natin makapagtaguyod, sumunod tayo. Kumalima tayo. Mahalin natin ang ating kahalalan. Mahalin natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Pero kung mabubuhay tayo sa pagkakasala, sa paglabas, sa mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos, yan pong tiyak na mabibigo. Kaya, ano ang hindi dapat payagang mangyari ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Ano man ang masagupa niyang kabiguan sa buhay nito, pakinggan niyo sa 3:19 hanggang 32. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalaala at ako'y labis na natipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naalaala ko ito. Alin yun? Ang hindi nagmamaliw na pag-iibig ng Panginoon at ang kanyang walang kupas na kakabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Ang Panginoon ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Ang Panginoon ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. At mabuti sa isang tao na kay matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasatin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at pagkahamak na kanyang daranasin. Bakit? Mahabagin ang Panginoon at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Sabi sa atin ng Biblia na hindi natin dapat payagang mangyari bilang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, anuman ang katipuan na ating masagupa sa buhay na ito. Huwag anya tayong mawawala ng pag-asa. Huwag anyang manghihina ang ating loob. Huwag anya tayong mawawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Paano po kung nakaranas tayo ng galit ng Diyos dahil sa ating pagkakasala? Tanggapin anya natin yun. Kasi kung siya man ay nagalit, hindi anya nawawala ang kanyang pag-ibig. Yun ang dapat nating tandaan. Tinawag tayo ng Panginoong Diyos. Binigyan niya tayo ng kahalalan. Yun ang ating mahalin. Sapagkat pagka minahal natin ang ating kahalalan, mamahalin din tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya itatakwil. Kung tayo man ay kinagalitan niya, maaaring sandaling panahon, nagalit siya sa atin. Pero hindi panghabang panahon yan. Kung tayo may nakadama ng kanyang parusa, pero hindi mawawala ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nung ginagawa ng mga tao ng Diyos, parang sa ganoon, anuman ang kabiguan na dumating sa kanilang buhay, makaya nila tungo sa kanilang ikapagtatagumpay at ikapagtatamo ng kaligtasan. Pakinggan natin sa 84 sa 10 hanggang 12. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-iibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Bakit? Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala. Pakinggan niyo. Hindi sila mabibigo.
yamang ikaw ay dakila. Ano ang sabi sa atin ng Biblia na dapat nating gawin para maitaguyod natin ang paglilingkod na ito anuman ang kabiguan. Maipihit natin pungo sa ikapagtatagumpay natin at ikararating natin doon sa bayang banal. Ang sabi sa atin kahit isang araw lang gusto ko doon sa templo mo. Ano ba yung templo na tinutukoy? Yan ang dakong pinupuntahan ng mga tao ng Diyos para doon isagawa ang pagsamba sa Kanya. Bakit yun ang kanilang hinahanap? Sapagkat alam nila, pagka sila naroon, hindi pagkakait ng ating Panginoong Diyos. Yun, lahat ng mabubuting bagay na kailangan nila sa kanilang buhay. Hindi sila nasisipin. Yan ang hinihiling ko sa Panginoong Diyos. Pagka kayo ay narito sa ganitong pagsamba, bigat na bigat kayo sa mga daalang ninyo sa inyong buhay. Naaalaala ninyo ang inyong mga kalungkutan, ang mga bagay na dumarating na pagsubok sa inyong buhay. Hinihiling ko sa Kanya, Ama, pagka narito na ang iyong mga anak at sila'y lalapit sa iyo sa panahon ng kanilang kagipitan, sa panahon ng kanilang pangangailangan, huwag mong bibitawan ang iyong mga anak. Agad, maramdaman nila ang iyong kapangyarihan na siyang magbibigay sa kanila ng lakas. Kung meron mang nagkakaroon ng karamdaman, pagdadalingin mo po, Ama. Kung meron mang may mabigat na suliranin sa kanilang buhay, lunasan mo po kaagad. Huwag ka nang lalayo sa iyong mga anak. Huwag mo silang pababayaan. Lalo na pagka narito sila sa ganitong pagsamba, ilubog mo ang iyong kapangyarihan para kaming lahat tumatag tumibay at makarating kami sa piling mo sa araw ng pag-uwi. Basbasan kayo ng Diyos mga kapatid. Tumayo kayo tayo mananalan. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po. Kami na pa hanggang ngayon, daman-daman aming narito ka. Dinalaw mong aming pagsamba. Narinig namin ang iyong pong mga salita. Opo, umanaw man ang kapatid na Iracio Manalo. Nalungkot man ang buong iglesia. At totoo hanggang ngayon, marami sa amin hindi pa rin matanggap ito. Pero ngayon sa pagsambang ito, sinagot mo nga aming mga tanong. Naritong pinakamamahal naming kapatid. Ikaw ang nagtindig sa kanya. Ikaw, Ama, ang umubog sa mahal naming kapatid. Habang nagsasalita niya, ikaw ang naririnig namin. Ang nagpapayo. Salita mo, Ama, ang aming tinatanggap. Napakabait mo. Alam mo, lalagayan ang buhay namin. Araw-araw. Marami kaming alalahanin. Maraming nagpapagat. Gumagamit ng karunungan ng kanilang mga lakas. Kaya lang nagalulugod. Dumarating pa rin ang kabiguan. Ngayon sa pagsambang ito, pinagasiwaan kami. Tinuruan kami kung paano kami dapat humarap sa mga kabiguan sa buhay. Oh, Ama! Sa'yo kami kakabit. Ano man ang mangyari, mabigo man din kami. Magtagumpay man din kami. Hindi kami lalayo po sa'yo. Sa'yo kami maglilingkod. Ito na po ang mag-isinumpa namin. Ang amin lang paglalambing sa iyo. Kapag dumating yung panahon mo na hindi namin kayang dalhin, ano man ang gawin namin? Ang sa loob ng kapilyang ito, nanalangin po ang iyong mga anak. Dahil ang sinabi ng aming mahal na kapatid, halika! Agad kang bababa! Agad mo pong sasagutin ang aming mga pag-iusap.
akin ang matisabi. Salamat po. Inihiling namin sa iyo. Maghimala ka po, Ama. Sa mga narito, ganun din sa mga pamahal namin sa buhay na hindi namin nakapiling ngayon. Naglalambing kami. Abutin mo po silang lahat. Mga magulang namin, ang iba'y mga malayakas pa noon. Nang iniwan sila. Pero ngayon bumilang ang mga taon. Narito pa rin kami, Ama. Ang iba'y nasa panig na ng karamdaman. Ligapin mo po. Kaarawan ng aming mahal na kapatid kahapon. Wala kaming maibibigay sa kanya. Ang totoo, napakabait nila. Kasama ang kanyang sambahayan. Sila bang dumalaw sa amin? Oh, Ama, ang inihatid sa amin, isang napakalaking biyaya. Hindi namin malilimutan rito. Isang kasaysayan rito. Sa buhay ng iyong mga anak. Inihiling namin. Pakibantayan sila. Ilayo mo sa mga taong masama. Oh, Ama, ikaw ang laging sumama. Saan ka nagsusuko mo sa huli na araw na ito? Ang aming pangako sa iyo, hindi kami lalaban sa iyong pahamahala. Mamahalin namin sila. Susundin namin sila sa kanilang mga payo. Hindi kami magbibigay ng hapi sa iyong pamahala. Panginoon namin Jesus, isa naming lambing kung dumating na ang wakas at narito pa kami sa dagong ito. Inihiling namin, maaari ba pagtatawagin mo na pong maniligta? Maaari ba tulungan mo po ang aming mga pamilya? Matanaw namin silang lahat. Papasok din buo. Bayang banal na pangako. Ama namin Diyos, salamat ng marami. Ingatan mong buong iglesia. Patuloy namin ipinapanalangin naman ang mga kapatid namin inabot ng kalabisan. Oh, Ama, huwag kang papayag. Magpapalimok sila ng kalagakan. Mahal namin sila. Hindi man namin sila personal na kilala. Mga kapatid namin sila. Sumasampalataya kami. Huwag mo sila yung mga hindi lang murin. Hindi mo sila pababayaan. Kaming mga narito, ano man ang ipasya ng iyong pamahala. Patuloy kaming tutulong sa kapakanan ng aming mga nakapatid. Basbasan mong lagi ang mga gusaling sambahan. Pagpalain ang lahat ng mga minis, mga manggagawa. At ganon din, ingatan po lagi na ang buong iglesia. Ang lahat po ay aming hilig sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus, naming dakilang tagapagligtas.